the yellow. Luluto ako nilaga mga boss. Pag-out ko ng 7-Eleven, alas 7, sinundo ko si Mrs. At dahil hindi pa ako nakaluto kanina, ngayon lang ako nagluto. Pero, doon na lang kami sa A&W kumain. Nag-burger na lang kami. Pero pagdating ko dito sa bahay, nagluto ko ng ulam para bukas. Para may pambaon ako at day off siya. So pagising niya may kakainin na rin siya. Ayos na mga boss, ilalagay na natin yung ibang gulay. Luto na mga boss. Ang dilagang baboy ni Boss J. Patayin na natin. Pasok ako mga boss, 7-Eleven. Nag-i-snooze sa labas. Maaga pa, pwede pa magpatuka ng manok. Ay, wala pala akong manok. May pinapanood kasi ako eh. Yung ka-farmers ba yun? Nag-aalaga siya ng mga native chicken. Kaya nabanggit ko yung manok. Magpapatuka pala ako ng kalapati ko. Let's go mga boss. May pinapanood ako yung mga boss. Yung mga kababayan natin na nagpurgod sa Pilipinas, dati silang mga OFW. Dati napanood ko, nag-business siya ng yelo, yung ice machine. Ngayon, ito namang pinapanood ko naman, yung ang business naman niya is yung pag-aalaga ng mga manok, tulad ng native chicken, at yung iba-ibang klase ng manok. Hindi ako familiar dun eh. Mas familiar ako sa native chicken. At hindi na siya bumalik ng Canada, sa Pilipinas na lang siya. At yun yung kanyang pinagkakakitaan ngayon. Na siya na yung amo. Kasi sabi niya, hindi naman habang buhay. Ayoko naman na ako yung mga muhan. Gusto ko naman na dumating din yung time na kahit pa paano ay maging amo ka sa sarili mong negosyo. Kahit maliit na negosyo lang. At yun yung napili niya. Dahil taga-probinsya siya, nag-alaga siya ng mga native chicken. At yun naman daw talaga yung dating hanap buhay ng kanyang mga magulang. Pag-aalaga ng mga native chicken. At iba-ibang klaseng hayop. May bibe, may baka, kalabaw, ganyan. Pero siya, nag-focus lang siya sa native chicken. At
may mga ilang tao siya, napapasahod naman niya at kumikita siya na maganda every month. Ilang araw ko na siya pinapanood at sabi ko, sana soon, no? Tulong ng Lord, magkaroon tayo ng ganun. Yung bang isang araw, ikaw naman yung maging amo, di ba? Kahit sa maliit na business lang, di ba? Kasi matagal na rin tayo nangangamuhan. Tagal na. Wala pa ng pag-graduate ko ng high school, nagtrabaho na ako eh. Hanggang ngayon, ako ay 46 na. Sabi ko, sana tulong ng Lord, magkaroon ako ng ganun na maliit na negosyo na ako yung amo, di ba? Okay, patuka muna ako ng kalapati mga boss. Kaya nabanggit ko yung manok kanina. Tuwan-tuwa ako, ang daming native chicken. Nakakatuwa pag pinapakain niya tuwing umaga. Ayan, ang isdong oh. Oh, ay, nako po, Diyos ko. Sasakyan ko. Hirap maglakad dito, madulas. Ang tibay nila sa lamig, no? Solid na yelo. Kaya lagi ako mayroong martilyo dito sa gilid. Ayun na. Ayun yung ginagawa nung napanood ko. Nahagisan niya lang sa lupa. Tapos naglapitan yung mga native chicken, ang dami. Tapos ang dami mga pugad na nakasabit dito. May mga itlog. Maganda ang kitaan mga boss. Napanood ko, nagtitinda sa palengke. At mabenta mga boss, ang native chicken. Yun ang masarap itinola, adobo. Yan. At kung ano po pampulutan. Siguro mga boss, at ako'y may pasok pa. Baka nilalamig na. Kita nyo, umusok yung bunganga ko. Lamig!
Uwian na tayo mga boss. Tapos na naman ako ng isang araw mga boss. Tanggal muna ako ng sa sasakyan. Pero pinastart ko na ito eh. Saan ba yung ano ko? Ayun, wala. Ano? Yung sakyan ko. Kabila naman. Hindi ko na tatanggalin yung bungus no. Basta makakita lang ako ng ano dito sa side mirror, okay na yan. Ang bihira. Let's go. Uwi na tayo mga boss. Bye bye. Good night. Ingat kayo palagi at God bless sa ating lahat mga boss. Paalam.